Sabi sa Efeso 4:13, sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Kaibigan, isa sa dahilan ng pagtawag sa atin sa pamamagitan ng problema ay upang suriin natin yung ating pananampalataya, upang matuto tayong magtanong kung tayo ba ay meron talagang relasyon sa Diyos o meron lang tayong religion. Kasi kung wala kang relasyon sa Diyos, ay kakalabitin ka niya upang pansinin mo siya. Mahal ka niya eh. Gusto niya magkaroon ng nagmamahalang relasyon sa iyo. Minsan, tapik pag hindi ka talaga nakikinig. Bakit? Kasi kung wala kang relasyon sa Kanya, ay hindi ka matututong magtiwala sa Kanya. At kung hindi niya hahayaang dumaan ng problema, ay hindi ka matututong magsuri at mag-meditate. Kaibigan, napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo. Ayon sa talata, ay gusto niya lumago ang spiritual mong buhay. Makilala mo ng gusto ang Panginoong Yesus at maging katulad ka niya. Kaya kaibigan, huwag kang magalit sa Diyos kung hinahayaan niya na dumaan ka sa problema na yan. Dahil mahal ka niya at ayaw niyang ibaon mo lalo ang sarili mo sa kapahamakan. Kung hindi mo siya makikilala at kung hindi ka niya magagabayan bilang iyong tatay sa langit. Sabi sa Hebreo 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Kaibigan, imaginein mo ito. Kung ikaw ay magulang, ay napipilitan ka din namang disiplinahin ng iyong anak. Lalo na kung siya ay mapapahamak sa kanyang pagsuway. Tama ba? Walang mabuting tatay ang hahayaang mapahamak ang anak dahil sa kanyang maling ginagawa. Kaya kung ikaw ay magulang, ay kailangan mo ding matutong magdisiplina sa iyong mga anak para mapabuti yung kanilang kalagayan. Nakakalungkot kasi may mga magulang na kinukonsinti ang mga anak na ayaw magtrabaho o mga palaasa sa magulang. Nag-asawa na at nagkaanak ay naroon pa din sa pamamahay ng magulang at patuloy na umaasa sa kanilang sustento sa pagkain, panggatas at pag-aaral ng mga anak. Minsan iniisip natin magulang na mahal ko kasi sila kaya ito yung ginagawa ko. Mali kaibigan, ang tamang pagmamahal ay mas pahahalagahan mo ang mas makakabuti sa kanila kahit pa nga minsan ay masakit. Ang goal natin ay ang kabutihan ng ating mga anak at ito ay maya-apply mo hindi lang sa iyong mga anak kundi sa lahat ng taong minamahal mo. Ang goal natin palagi ay ang mag-mature sila at matutong magdepende sa Diyos at hindi sa ating mga magulang. Ang goal natin ay matuto silang magbanat ng buto at hindi umasa o maging pabigat sa kahit sinong tao. Hayaan mo silang bumukod. Bakit? Kasi kapag naranasan nila ang hirap ng pagbabayad sa bahay, tubig, kuryente at iba pa, ay mabilis silang magmamature. Kapag naging mahirap sa kanila ang pakikisama sa bawat isa, nang walang nakikialam na magulang, ay mabilis silang lalago. Mas matututo silang magmahal sa bawat isa, sa ginhawa man o kahirapan. Ang mga kahirapan ang tutulong sa kanila upang gumaling at bumuti, at ito rin yung tutulong sa kanila upang maghanap sa Diyos. Tandaan natin na ang goal ng Diyos sa bawat isa ay hindi convenience at comfort, kung hindi quality at character. Noong araw ay walang malalaking factory na nagre-refine ng gold. Kaya ang ginagawa ng mga tao na nagre-refine para masala nila yung purong ginto ay paiinitan nila ito ng mainit na temperatura upang ang mga impurities o mga dumi na hindi dapat kasama sa ginto ay lumutang. At pag lumutang na ito, ay saka ito sasalukin at gagawin niya ito ng paulit-ulit at malalaman niya na talagang puro na ang ginto. Alam mo kung paano? Kapag nasasalamin na niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin nun, ay purong ginto na ito. Alam mo, ganon din naman ng Diyos na nagre-refine ng ating character. Pinapainitan tayo para maalis yung mga impurities o dumi. At pag nakita na niya yung kanyang reflection sa atin, ay wow! Ang ibig sabihin nun ay ang taas na ng uri ng iyong character. Kaya nga hindi kanya pinapainitan para saktan at parusahan. Kung hindi hinahayaan niya na dumaan ang mga problema para tumatag, lumakas, lumago ka sa pagmamahal mo sa Kanya at sa kapwa. At ang makikita sa reflection mo ay ang Panginoong Jesus.
Si Bill ay isang alcoholic na nakakilala sa Diyos. Pero bago niya nakilala ang Diyos, ay kilalang kilala siya na talamak sa alak at masamang ugali. At kung iisipin mo ay talagang walang pagbabago na mangyayari sa kanya, walang pag-asa. Pero hindi niya inantay na bumuti ang kanyang kalagayan kung hindi lumapit siya sa Diyos at hinayaan niya ang Diyos ang kumilos sa buhay niya. At dito nga nagbago ang kanyang buhay. Siya ay naging pinaka-caring na tao sa community nila. Wala siyang tinatanggihan na tutulungan kahit pa nga maglinis siya ng suka ng mga taong lasing, maglinis ng kanilang dumi at iba pa. Lahat ng ito ay ginagawa ni Bill nang may pasasalamat sa Diyos. Tinutulungan niya ang mga taong pakalat-kalat sa daan at inaalagaan kung meron silang sakit. Alam mo, isang araw, matapos ang isang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita, ay isang lasinggero ang lumapit sa entablado at nakayuko ito at umiiyak. Sabi niya, Lord, baguhin mo na po ako. Baguhin mo na po ako. At lalo pa siyang sumigaw ng malakas. Sabi niya, Lord, gawin mo akong gaya ni Bill. Gawin mo akong gaya ni Bill. Tapos lumapit yung pastor at bumulong. Alam mo, mas mabuti, kaibigan, kung hihilingin mo sa Diyos na gawin kang gaya ng Panginoong Yesus. Tapos alam mo, sabi ng tao, ang Panginoong Yesus ba ay gaya ni Bill? Grabe, syempre mas higit ang Panginoong Yesus kay Bill. Pero ano yung point? Nais ng Diyos na baguhin ang buhay natin na magtataas sa pangalan ng Panginoong Yesus, na ang ating character ay magiging katulad ng sa Panginoong Yesus. Alam mo, this past weeks ay talagang nakaka-stress. Kasi yung aking anak na si Miguel ay nabalian ng buto sa wrist niya nung siya ay nagbabike. At nakaka-stress kasi ramdam ko yung pain na nararamdaman niya. Alam ko na masakit ito. Tapos si Irene naman ay nasa depressive mode, yung aking asawa. At alam ko kung gaano kahirap yung meron kang anxiety na hindi umaalis kahit wala namang dahilan. Alam ko na frustrated siya dahil marami siyang gustong gawin. Kaya lang ay hindi niya magawa. Tapos sumabay pa yung isa kong anak na inoperahan naman sa 2 bagang. At alam mo yung temptation sa akin ay mag-complain. Pero alam mo, buti na lang, pinaalala sa akin ng Diyos na dapat akong magpasalamat sa Kanya. Kaya nung nasa ospital kami, ay nanalangin kami, Lord, salamat po at hindi nabagok ang ulo ni Miguel. Salamat po at available ang doktor ngayon kahit Holy Week. Salamat at binigyan mo kami ng pambayad sa ospital. Salamat at meron kaming sasakyan na nagagamit pag may emergency. Tapos pinagpasalamat ko din kay Lord na kahit may depression si Irene, ay nakakasama pa din namin siya at meron akong hope na tutulungan siya ng Diyos na ma-overcome itong pinagdadaanan niya. At na-realize ko na hindi lang ito ang pinadaan ng Diyos sa amin, na kung saan ay pinakita niya kung gaano siya ka-faithful. Kaya nga, ano yung resulta nito sa amin? Ito ang nagbigay sa akin ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya kaibigan, huwag mo isipin na kailangan mo ng mas mataas na pinag-aralan, mas malakas na karisma, mas magaling magsalita, at mas maganda yung boses bago ka magamit ng Diyos. Kaibigan, totoo na kailangan mo mag-aral at magsikap na mag-training para sa ikauunlad ng iyong sarili. Pero hindi lang yan ang magiging basehan para ka maging epektibo sa kaharian ng Diyos. Na-realize ko na mas epektibo sa ministry, alam mo kung ano? Yung mga taong nahihirapan. Yung mga taong broken, pero nagtitiwala, nagpapagamit pa din siya sa Diyos. Sila yung mga taong pinagdadaanan din kung ano yung pinagdadaanan mo. Kaya makakarelate ka sa kanila at masasabi mo na sila yung accurate example kung paano napapagtagumpayan ng kahirapan at sakit ng loob. May mga taong dumaan sa sexual abuse at sila yung ginagamit ngayon ng Diyos para sa mga taong dumadaan din sa kaparehas na karanasan. May mga taong dumaan sa broken relationships, addiction, at iba pa na ginagamit naman ng Diyos para maging encouragement sa iba. Kaya nakakalungkot kasi inisip natin kailangan maging perfect ang buhay bago tayo maglingkod sa Diyos. Saka na ako maglilid ng D-group pag naging mananampalataya na yung aking asawa at mga anak. Saka na ako sasali sa Biblical Foundation pag okay na yung lahat. Saka na ako sasali sa discipleship group pag may ipon na ako sa bangko at nakabili na ng bahay at nakapagtapos na ang aking mga anak sa eskwelahan. Sa ngayon ay busy pa ako, kailangan yung retired na ako saka ako lalapit sa Diyos. Ibigan, hindi darating yung time na magiging okay yan lahat.
Ngayon pa lang ay ipakita mo sa Diyos na kahit hindi okay ang lahat, ay magsisikap ka makilala siya ng lubusan at magpagamit sa kanyang kaharian. Kaya huwag kang magrebelde sa Diyos dahil ang mga kahirapan ay ginagamit ng Diyos. Para saan? Para matuto kang magdepende sa Kanya at hindi sa ibang bagay. Ginagamit din niya ang kahirapan upang magbago yung ating ugali at palakasin yung ating pananampalataya. Tapos, hahayaan din niya ang mga failures na yan para maihanda ka niya na magawa mo ang layunin niya para sa iyo. At ang panghuli ay ginagamit niya ang mga challenges sa buhay para mapatunayan natin sa ating sarili kung talaga bang tayo ay nananampalataya sa Kanya o hindi.